Saan tayo punta? Usapin ka lang namin. Hindi naman akin yun eh. Doon ka na sa opisina magpaliwanag. Love! Love! Saan ka pupunta? Saan niyo siya dadalhin? Sandali lang ako. Ano ba kinakausap ko asawa? Love, saan kayo pupunta? Ano nangyari? Usapin ko lang ang asawa ninyo. May tatanong lang Ano kami. nangyari? Hindi ko alam. Natatakot ako eh. Ako bahala, okay? Ako bahala. Sige na. Tara. Saan niyo siya dadalhin? Mabibilang lang daw ang mga relasyon sa showbiz na nagtatagal. Kadalasan, nag-uumpisa ito sa matamis na samahan na nauuwi rin sa hiwalayan. Ngunit naiiba raw ang kanilang pagsasama. Maraming pagsubok na ang kanilang napagdaanan. Pero sa bandang huli, nanaig pa rin ang kanilang pagmamahalan. Mga kaibigan, tunghayan po natin ang kwento ng pag-ibig ni na William Martinez at Yayo Aguila. Teka lang, baka magkasakit na kayo. Dekada 80 nang mamayampag ang pangalan ni William Martinez. Nang mga panahong iyon, siya ang pinakamainit na matinee idol sa mundo ng showbiz. Teka lang, kasi meron pa akong sa loob eh. Okay? Teka talaga sa chicks. Hindi. Mabait lang talaga ako. Tsaka alam mo kasi kung wala sila, wala rin naman ako dito eh. Eh si Sheila, mabait ka ba sa kanya? Eh kahapon ka pa hinahanap sa akin nun eh. Sinabi ba yung schedule ko sa kanya? Siyempre hindi, no? Tol, kilala na kita kapag nagtatago ka sa mga tao. O bakit? Ayaw mo na ba kay Sheila? Ano bang hindi mo nagustuhan sa kanya? O baka naman nagsawa ka na? Hindi ko nga alam eh. Alam mo, Tol, isang araw makakahanap ka rin ng katapat mo. Yung makapagpapaikot ng tumbong mo. Ako? Mapapaikot ang tumbong? Malabong mangyari yun, Tol. Tara na, doon tayo. Bahala ka. Direk! Sigurado ka ba sa gagawin mo, ha? Lola, gustong-gusto ko po talaga mag-artista. Mangako ka lang. Magpakatino ka, ha? Alam mo namang wala akong tiwala dito sa mundo ng showbiz na to, eh. Baka mamaya puros pagbo-boyfriend lang yung atupagin mo. Hindi po. Hindi. Hi! Ay, hello po. Nandito na pala kayo. Yayo, welcome to Broadcast City. This will be your home. O ano, handa ka na ba magsimula ngayon? Opo. Good. Oh, by the way, this is William. I suppose you know him. Hi there, beautiful. Beautiful ka dyan. Makakilala ba tayo? Hindi mo ako kilala? Ikaw si William Martinez. So, porque sikat ka, yabang mo. Buti kung si Gabby Concepcion ka. Excuse me. Hindi maganda ang unang pagkikita ni na William at Yayo. Pero wala silang kalang alam na magiging makulay pala ang kanilang samahan. Nagustuhan mo ba ang script? Oo naman, Direk. Gandang-ganda nga ako eh. Good. Alam mo ba ang makakasama mo dyan? Si Aga Mulak, Herbert Bautista, Raymond Lauchenko at marami pang iba. At meron ako ibibigay sa iyong partner. Napakaganda. Siya ang magiging leading lady mo. Sino naman yung Direk? Sandali lang. Pinapunta ko siya dito. Ayan na pala. Ay. William, si Yayo. Yayo, si William. Ikaw? Teka, sandali. Magkakilala na ba kayo? Direk, sino naman hindi nakakilala sa press kong William na yan, no? Ganda mo pala, no? Nag-umpisa sa iringan pero di nagtagal. Sa suyuan din nauwi ang dalawa. Si William ba yan? Oo nga. Ako niya pala talaga sa personal. Hi, William. Hello. Ang cute mo naman. Hello. Hello. William, mo? Pakis pa na. Ako din. Pabir mo naman. Thank you. Thank you. Teka lang po. Okay. Tao po.
Tao po. Magandang umaga po. Tao po. Oh, anong ginagawa mo dito? Bakit mas mabang dumalaw ang isang binata sa isang dalaga? Bakit may lagnat ka ba o nagdidelirio ka? Alam ko nung una tayong magkita, we got off on the wrong foot. Pero ewan ko ba, parang pagka mas lalo tumatagal na magkasama tayo sa mga shooting natin, eh, mas lalo akong naa-addict sa'yo. Is this a joke? Bakit naman na magbibiro? Eh kasi lagi ka namang nagbibiro eh. Ay, Yayo, pues ibahin mo ngayon. Ha? Maniwala ka. Alam mo, hindi ko alam kung anong naramdaman ko sa'yo, pero sobrang hindi ko to naramdaman sa ibang babae. Tsaka, feeling ko nababaliw nga ako sa'yo eh. Tsaka ano, ikaw yung laging laman ng isipan ko. Ano ba talaga gusto mo? Yayo, pwede bang manligaw sa'yo? Ha? Sige. Oo nga pala. Para sa'yo. Halika nga sa loob. Diyos ko, nakakahiya. Ang dami-dami ng tao. Lumipas sa mga buwan at natapos ang shooting ng Bagets. Tumabo sa takilya ang pelikula. Pero ang mas ikinasiya ni William ay ang pagiging malapit nila ni Yayo. Kamusta na siya? Ganun pa rin eh. Hindi pa rin mababa lagnat niya. Pero pinainom na siya ng gamot ni Doc. Eh kaso ikaw ang hinahanap niya. Kaya tinawagan kita. Kaya siya sa bala. Okay lang yan, Albert. Sige, may iwan ko muna kayo dyan. Bahala ka na dyan. William, ako ito. Yayo, kanina pa kita hinihintay. Halika naman dito. Yakapin mo naman ako kasi sobrang ginaw eh. Sige na. Ha? Sige na, kahit sandaling yakap Yayakapin lang. kita? Oo. Sige na, please naman. Yakap lang. Teka. Parang sinachansingan mo na ako eh. Hindi ah. Ikaw talaga, may sakit ka na nga kung ano-ano pa iniisip mo. Oo, tayo na. Ha? Tayo na? Sabi ko, tayo na. Hindi ko naawa sa akin. Meron na akong sakit, tapos ayaw pa akong sagutin. Sige na. Ewan ko. Eh, wala ka bang gusto sa akin? Kahit konti. Hindi naman sa ganon. Gusto naman kita kaya lang. Eh, yun na pala eh. Di tayo na. Ha? Ano? Tama na. Yayo, anong oras na? Sorry po, Lola. Sino na naman kasama mo? Si William na naman. Napapadalas naman yata yung paglabas yung dalawa. At inaabot na kayo ng 10 oras ng gabi. Anong sasabihin ng mga kapitbahay sa atin? Wala naman po akong pakialam sa sabihin ng ibang tao eh. Batang to talaga, oo. Lola, wag na po kayo magalit. Ako, dadami ang wrinkles nyo tapos hindi na po kayo magiging beautiful. Hindi naman ako galit eh. Worried lang ako. Huwag po kayo mag-alala dahil okay lang po ako. Kasi naman eh, halos araw at gabi, magkasama kayo ni William. Bakit? Mahal mo ba siya? Hindi ko po alam kung mahal ko siya. Lahat po sa akin bago eh. Basta po, yung alam ko, pagkasama ko siya, masaya ako. Hindi ako makahinga. Sumisikip ang dibdib ko. Tumataas ang balahibo ko. Tapos pag nagkakalayo po kami, kagad ko po siya namimiss. Kung love po ang ibig sabihin nun, siguro nga po, love ko po siya. Eh kung gano'n naman pala eh, hindi ako tututol.
Ang importante sa akin yung masaya ka. Kasi pag masaya ka, masaya na rin ako. Talaga ho, Lola? Salamat po! Tol, malaki na. Bakit kailangan ko dalhin yung mga gamit ko? Hindi ko maintindihan. Gusto ko kasi, tumira ka na dito para lagi na tayo magkasamang dalawa. Sigurado ka? Oo naman. Minsan lang ako sa makakita ng babaeng katulad mo eh. Kaya hindi na kita pakakawalan. Pinapaiyak mo naman ako eh. Sus, ang drama naman ng girlfriend ko. Uy, Tana. Ganito ang gagawin natin, ha? Ako magtatrabaho para sa ating dalawa. At ikaw, alagaan mo na lang ako at hinto ka sa pag-artista. Oo ba? Teka. Marunong ka ba magplansya, maglaba, at magluto? Hinahanap mo yata katulong eh. Joke lang yung pinapangiti lang kita, no? Teka. Hello? Yes, direct. Opo. Okay po. Okay. Sige po, direct. Bye-bye. Binahanap na ako ni direct dun eh, kasi si Maredo andun na. Wag nga alis dito, ha? Bye na. Nag-live-in sina William at Yayo sa kasagsagan ng Maricel William Love Team. Ngunit hindi rin sila gaano nagkasama dahil sa dami ng commitments ni William. Love, sorry. Kasi hindi ako makatakas sa set kanina eh. Love, sorry na. Bawi ako kasi pag medyo nakalubog-lug ako. Hindi naman dahil dun eh. Alam mo, naintindihan ko naman dahil trabaho yan, di ba? Hindi ako nagre-reklamo. Pero, hindi ko lang talaga mapigilan lungkot ko ngayon. Lalo na ngayon. Anong ibig mo sabihin lalo na ngayon? William, buntis ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Buntis ka? Nanggaling ako kanina sa doktor. Natatakot ako. Bakit ka naman matatakot? Bakit akala ba dahil sa nalaman kong buntis ka, aawahin kita, iiwanan kita? Hindi dapat yan ang maramdaman mo. Dapat maging masaya ka dahil masaya ako. Dahil magiging tatay na ako at magkakaanak na tayo. Oh, nababaliw ka na yata eh. Hindi ko lang talaga akalain na magiging ganyan reaction mo. Kasi kung ano yung iniisip mo, mahal kita at pinapangako ko sa'yo na kahit anong mangyari, hindi magbabago ang pagmamahal ko sa'yo at hindi tayo magkakahiwalay. Tandaan mo yan. Mahal na mahal din kita. Si William bilang showbiz heartthrob nang ma-inlove siya sa co-star niyang si Yayo. Nag-live-in silang dalawa bagamat hindi ito tanggap ng mga tagahanga ni William. Nang mga panahon kasing iyon, sikat na sikat ang tambalan ni na William at Maricel Soriano. Ngunit sa kabila ng intriga at batikos na inabot nila, pinanindigan ni na Yayo at William ang kanilang pagsasama. Sige, iri ka pa na lumabas na ang bata. Sige, iri. Ayoko na. Wala pa si William. Wala
Nasa shooting si William. Di natin alam kung anong oras siya darating. Yayo! Sabi niya mo dadating siya. Love! Love! Ayan na si William. Love, ito na ako, Love. Love, ito na ako. Ano ka ba? Ba't ang tagal mo? Kanina pa ako nagpipigil eh. Sobrang hirap-hirap ang napipigil. Love, sabi ko walang iwan na. Ito na ako, okay? Okay? Yayo, dali ka ba? Nakikita ko na ulo ng bata. Sige, Ire. Okay, sige. Hey, Ire, ito na. Lalabas na. Ito pa yung anak niya. Love! Babae, Love! Love, babae! Naging maayos naman ang lahat matapos maipanganak ni Yayo ang panganay nila ni William hanggang dumating ang EDSA Revolution. Ha? Sir, that's ridiculous. How can it be ridiculous? Di ba tutahan ni Marcos? Sandali lang, sir. Nagkakamali kayo. Ako, endorser lang ako ni Marcos para sa makampanya sa eleksyon. At gusto mo akong maniwala dyan? Nagpapatawa ka. I've been watching you, William. Lahat ng kadikit ni Marcos, binantayan at binabantayan ko. You are no exception. Love? Sino yan? Mag-impake ka. Aalis tayo ngayon din. Bakit? Huwag ka na magtabilis. Dahil sa pressure ng ilang tao ay napilitan si William na lisanin ang Pilipinas at ang kanyang showbiz career. Sige, lagyan mo natin dito yan. Kaya? Sasara ko itong pinto para pumasok yung lamig. Teka, tignan mo itong kitchen niyan. Oh. Oh. Okay. Okay ba? Oo. O ano? Ano ba sa inyo? Ganda. Tel, baka hindi namin kayang bayaran to. Wala kayong babayaran. Dahil ito, pinare-rentahan ito ng kaibigan ko. Ang arrangement ko sa kanya, hanggang wala pang nagre-rent, kayo munang titira as caretaker nitong bahay. So, wala kayong babayaran. Okay? I have to go, kasi meron din akong trabaho. I have to pick up Lizelle sa opisina. Tapos kunin ko pa si Aliana sa daycare. Okay. Anyway, meron ng pagkain sa refrigerator for later. And I'll call you up dinner time. Then we'll bring the kids here. And then we'll have dinner together somehow. I don't know. But I'll call you, huh? Okay. Thank Take care. Kung if you need anything, let me know. Thank okay? you, Tel. Yeah. Have to rush. Sorry, I have to go. Okay to. Love? Huwag mo ko intindihin. Love, alam ko, magiging mahirap. Importante, di ba magkasama tayong dalawa? Kung magkasama na tayo. Ngayon, may konti tayong baong pera. Ang gagawin na lang natin dito sa Amerika, magsimula tayo. Dapat saka isa pa. Di ba importante naman yung gusto mo yung magkaroon akong time sa'yo? O ito, I have all the time with you in the world. Ang importante lang, tiis lang. Please, magkasama tayo. Hindi naman yun eh. Eh ano? Wala man lang tayo dito kahit na isang gamit. Tapos dadalawa lang tayo dito. Love, eh di bumili tayo ng gamit. Tapos sa dalawa tayo, eh di tulungan tayo sa pag-ayos ng bahay. Importante magkasama tayo, okay?
Kakayanin natin to. Promise. Okay? Lab, ano ba? Kanina pa tayo dito eh. May inaantay ba tayo? Tsaka bakit ba kailangan niyo pa akong pagsuotin ng ganitong dress? Eh, ang lamig-lamig eh. Love, kaya nga tawag surprise. Ang tagal nga kanina pa eh. Cool ka lang. Malapit na yun. Good morning. Oh, good morning. Love sharing surprise. Tanda mo, meron ako dapat sabihin noong araw pa. I couldn't say it because maybe it was on the wrong place, the wrong time. Ngayon, sigurado na ako, this is the right place and it's the right time. Will you marry me? Okay, sure. Sure me? Carol, Tel, let's go. Let's get married. Ilang taon din na malagi sina William at Yayo sa Amerika. Malayo sa intriga at ingay ng showbiz. Dito naranasan ng dalawa ang pagiging tunay na mag-asawa at mga magulang. Dito na rin iniluwal ni Yayo ang pangalawang anak na si Dana. Ngunit hindi nagtagal, naubos ang savings ng dalawa at kinailangan ng magtrabaho ni William upang maitaguyod ang kanilang lumalaking pamilya. Excuse me, sir, ma'am. Enjoy your meal. Ginawa, no? Ano, kamusta ka na dito? Oh, thank you. Ako, enjoy. Ang bait ng may-ari, ang galing magpasweldo, magandang tip. Yes, good. Very good. Have a nice day, ma'am. Eh, si Yayo. Alam mo mga ate muna, isang buwan na rin pala tayo nakikita, no? Hindi kasi meron akong kamusap dun sa kabila eh. Eh, sabi ko, daan muna ako dito. Buti na lang, nasa area ako. Yeah, she's okay. Medyo nahihirapan, pero masaya naman kami. Kaya lang, ang gusto ko rito sa Amerika, tututo kang discipline. Tapos, second, yung mga natutunan natin dito, hindi natin tutunan sa ibang lugar. Have a nice day, ma'am. Tapos, ang isa pa, kami ni Yari ito we work together. Parang yung survival namin maganda kasi the love becomes stronger eh. Kaya kasi kayong dalawa lang dito. Yes. Have a nice day, sir. Anyway, baka nandiyan na yung kausap ko, so I really have to go. Okay, okay. Send my regards to Yayo, kiss Patricia for me, and as soon makalibre ako, I'll stop by your house. Okay, we'll Maybe wait. mag-barbecue tayo or something, ha? Huwag na bahala dyan. Sure? Kaya ko yan. Oh, sige. He's gonna take care of it. It's my brother. Okay? It's on me. No problem, right? Cool. Excuse me, would you want to order anything, sir? Okay. Excuse me, here's your menu, ma'am. Sir? You want lunch, egg sandwich, and chocolate cake. What about you, honey? You take some salad. All right. We're ready to order. Yes, ma'am. Okay. Teka, kilala kita. Di ba ikaw si William Martinez? Yes, ma'am. Nandito ka na pala sa Amerika. Ano ginagawa mo rito? Ba't nag-waiter ka na lang? Naus ka na ba sa Pilipinas kaya ka nag-waiter? You know, honey, he's a good actor in the Philippines. Yeah. Pressure, bunga ng pagkabuntis ni Yayo. Napilitan si William na talikuran ng showbiz upang magtungo sa Amerika. Dito niya hinarap ang responsibilidad sa asawa at pamilya. Hindi ito naging madali, lalo pat bukod sa hirap ng buhay sa Amerika. Kailangan ding tiisin ni William ang pagmamaliit sa kanya ng iba. Hi, love! Ay, Tisha, get your toys, okay?
Okay ka lang? Okay lang ako. Ano nangyari? Bakit ganun, love? Kung sino pa yung kapwa mo Pilipino, yung pa nagmamaliit sa'yo. Naguguluhan ako eh. Ano ba yun? Ano ibig sabihin? Kanina, may customer sa restaurant Pilipina. Ano sabi niya? Kaya raw nasa Amerika ako kasi laos na ako. Ay, naku, love. Alam mo, huwag mo intindihin mga sinasabi ng ibang tao. Eh, ano pakialam nila sa buhay natin? Ang importante, di ba, nabubuhay tayo ng maayos, wala tayong ginagawang masama, tsaka hindi tayo naaagrabyado ng kapwa. You don't get it. Kanina, nagalit ako sa Pilipina. Kasi doon sa sinabi niya, naisip ko, naiinis ako sa kanya. Kasi doon sa sinabi niya eh, Love, I don't regret coming here. I'm happy being with you. I am. Kaya lang, may times, feel ko na gusto ko sa Pilipinas ulit. Gusto ko umarte. Namimiss ko yung pag-artista. Labi! Nandito ako sa kitchen. Labi, guess what? What? Nag-long distance si Alberto. Oh. Sinabi niya, nakausap niya rin si Mother Lily. At pinababalik ako sa Pilipinas para gumawa ng pelikula. Gagawa ka ng movie? Oo, magkakambak ako. Teka muna, sali. Naguguluhan ako eh. Uuwi ka ng Pilipinas? Mali! Uuwi tayo lahat. Doon na tayo titira at mag-artist na lang tayo ulit. Okay? Talaga? Oo! Talaga? Talaga! Talaga! Kailan tayo uwi? Dito. Bukas sa bukas, bibili tayo ng ticket para sa ating lahat at uuwi na tayo doon na tayo titira. Okay ka lang? Oh my God! Okay ka lang? Nagbalik sina William at Yayo sa Pilipinas. Naging matagumpay din ang pagbabalik nila sa showbiz. Ngunit kasabay nito ay ang pagkalat ng intriga tungkol sa pagkakaroon ni William ng ibang babae. Love? Love? Oh, mamaya tayo mag-usap. Ulit na ulit, ha? Lovey? Gising ka? Inaalapangatan ako eh. Pagkita ko wala ka doon sa kama eh. Sino kausap mo? Si Rani. Si Rani? Oo. Tumawag ng gantong oras? Oo. Eh, di ba, balik na ng oras sa Amerika, doon daytime, dito nighttime. Hindi naman tumatawag si Rani ng ganitong oras eh. Tumawag eh. Ano ba, magsabi ka ng totoo? May iba ka ba? Ano, yung Peachy na nachichismis sa'yo. Kalat na yun ah. Ano ba, may relasyon ba kayo nun? Love, chismis lang yun. Ewan ko sa'yo. Minsan hindi ko na alam kung paniniwalaan ko eh. Love, si Peachy kasama ko lang sa trabaho. Walang personalan yun. Tapos, ako,
Hindi ko kayang gawin lokohin ka. Okay? Saka hindi wala akong panahon na sirahin pa pamilya natin. Okay lang. Promise, love kita. Tulog na natin yan. Hmm? Ma'am? 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 Pinipigilan ko po siya pero basta na lang siya biglang pumasok. Sige na, Judy. Mama na kami dito. So, Peachy, what brings you here? Ilabas mo ang asawa mo na kabit ko. Ano akala nyo? Basta-basta na lang niya ako pwedeng pagtaguan? Pakiulit na yung sinabi mo. You heard me loud and clear. Ang sabi ko, kabit ako ng asawa mo. At sabi niya sa akin, hindi na kami pwedeng magkita. Ano ako? Isang basura na pwede niyang itapon kung kailan niya gusto? Nasaan si William? Well, sorry, kasi wala siya dito. Lumabas lang naman siya dahil binili niya ng gatas yung baby namin. So, anong feeling mo? Magigilty ako sa sinasabi mo? Sorry, pero wala sa dugo ko magilty. Alam ko. Pero kung gusto mo, I'll do you a favor. Sasabihin ko na lang sa kanya na dumating ka at magkikita na lang kayo doon sa tagpuan nyo. Ganon. Okay ba sa'yo yan? Oh, hindi ko na pala kailangan sabihin kasi nandito na siya. Love, siguro naman kilala mo si Peachy, di ba? Siya lang naman yung kabit mo. Ano ginagawa mo rito? Honey, babes. Akala ko hindi na tayo magkikita. Hindi mo kasi sinasagot yung mga tawag ko eh. Ano ka ba? Hindi ka ba marunong umintindi? Sinabi ko, hindi na tayo pwede magkita and that's final. Ganun na lang ba yun? Basta ayaw mo? William, mahal kita. Hindi ka dito. Umuwi ka na sa inyo. Huwag ka magulo sa bahay ko, okay? Pwede ba? Ano akala mo? Ganun na lang yun? Basta ayaw mo, okay na? Hayop ka eh. Bakit mo sinampal asawa ko? Hayop ka rin! Oh, love. Tama na yan. Umalis ka na. Matagumpay ang pagbabalik nila sa showbiz, nagkaroon naman ng lamat ang pagsasama ni Yayo at William nang aminin ng huli ang tungkol sa kanyang pambababae. Isa ito sa pinakamabigat na pagsubok na hinarap ng dalawa. Ano ba kailangan mo i-explain? Malinaw naman sa akin na niloko mo ako. Alam mo, isa lang naman ang malabo eh. Malabo sa akin kasi hindi ko maisip kung bakit mo ito ginawa. Akala ko pa naman mahal mo ako. Tsaka di ba sabi mo, hindi ka gagawa ng anything para masira yung relasyon natin? I'm sorry. That's all I can say. Your sorry wouldn't change a thing. Sinaktan mo pa rin ako. Alam mo, aaminin ko sa'yo to. Minsan, nagkaya ng staff. Mag-iinuman kami. Nagkalasingan. Ako lasing na lasing. Kasama namin si Peachy. Lasing din siya. Tapos, pinilit niya ako. Ayoko naman talaga eh. Kaya lang tinakot niya ako eh. Kung hindi na ako papayag, susumbong daw siya sa'yo. Nadala ako ng takot kaya napapayag niya lang ako eh. Anong gusto mong sabihin ko? Ha? Anong gusto mong gawin ko? Dapat ba ako matuwa dyan sa sinasabi mo? Na pinapalabas mo, pinilit ka lang niya? Ganun ba yun? Kahit pagbalik-baliktarin mo pa yung mundo, kahit ano pa sabihin mo sa akin, useless na! Hindi yun mangyayari kung hindi mo yung ginusto. Ginusto mo rin yun! Ginusto mo yan!
Peachy, pwede ba umalis ka sa harapan ng kotse ko? Babe, please. Kausapin mo man lang ako. Wala tayong dapat pag-usapan pa. Sagasaan mo na lang ako. Hindi ako alis dito. Patayin mo na lang ako, William. Dahil hindi ko rin naman kaya mabuhay na wala ka eh. Peachy, maaari ba? Lubayan mo na kami. Huwag mo na kaming guluhin. Hindi mo ba ako mahal? Nung umpisa pa lang, alam mo, hindi na kita mahal, di ba? What we had is a mistake. Malaking kasalanan ko sa asawa ko. Mahal ko ang asawa ko. Mahal ko mga anak ko. Hindi ko sila pagpapalit kahit kanino, kahit sa'yo. Paano ako? Hindi ako lalaki para sa'yo. Makahanap ka ng iba. Magmamahal ka. Ako may nag-aarihan ng puso ko eh. Ang pamilya ko. So please, let us be. Sige! Sagasaan mo na lang ako! Patayin mo na lang ako! Nagliwanag din ang lahat para kay Peachy. Kusa na itong lumayo at ng ibang bansa. Pero hindi pa rin maaayos ang problema ni Yayo at William. Alam ko, wala akong karapatang pumasok dito eh. Kasi nagkamali ako eh. Nagkasala. Alam ko kahit ano sabihin ko, gawin ko, hindi matatanggi ang sakit sa dibdib mong binigay ko eh. Pero mahal kita eh. Hindi ko alam gagawin kung mawala ka sa akin, love eh. Kaya umaasa pa rin ako. Darasal. Na baka sakali sa ilalim, kailalim ng puso mo, mapatawad mo ako eh. Please give me another chance. Please, love. Oh, sige. Pero ngayon lang to, ah.
Pag inulit mo pa, ayoko na talaga. Nagkaayos din sina Yayo at William. Sinikap ni Yayo na ibalik ang tiwala niya sa asawa. Muling nag-alab ang pagmamahal nila sa isa't isa. Ngunit sadyang hindi na sila makaiwas sa iba pang problema. Jude, Sir? yung laptop ko ba solid na? Opo, kagabi. Nilagay ko nga po dun sa ilalim ng TV. Okay. Love, halika na. Malilate tayo sa flight. Kaya. Yung mga gamit. Nasa kinaro ni Jude kanina pang umaga. Jude, mga bilin ko sa'yo, huwag kang kakalimutan. At mga bata, huwag pababayaan, ha? Opo. Okay, tatawag ako na lang. Opo. Pero bala. Bye. Sige po, ingat. Come on, man. You're holding up the whole line. Come on, let's go. Excuse me lang, sir. Pakitaas lang yung kamay. Ano yung nasa bulsa niyo? Ito. Ano yan? Hindi ko alam. Di akin to eh. Sumama ka muna sa amin. Bakit? Mag-usap lang tayo. Ha? Saan tayo punta? Kausapin ka lang namin. Sir, Hindi naman akin yun eh. doon ka na sa opisina magpaliwanag. Love! Love! Saan ka pupunta? Saan niyo siya dadalhin? Hindi, sandali lang ako. Ano ba kinakausap ka sa ako? Love, saan kayo pupunta? Ano nangyari? Kausapin ko lang ang asawa ninyo. Itatanong lang. Ano nangyari? Hindi ko alam. Natatakot ako eh. Ako bahala lang, okay? Ako bahala. Sige na. Tara, tara. Saan niyo siya dadalhin? Ulitin ko, Mr. Martinez. Sa inyo ba itong paraphernalia na ito? Hindi ho akin yan. Kung hindi sa inyo yan, bakit nasa bag nyo? Ewan ko. Ma'am, sandali! Hindi ko kayo pwede dyan. Gusto ko marinig kung ano sasabihin nila sa asawa ko. Ano ba nangyayari dito, sir? May suspected paraphernalia na nakuha sa bag ng asawa niya, Mrs. Kaya kailangan namin siyang questionin. Eh, sir, meron ho kasi kaming flight eh. Nakakahiya naman ho, iniintay na ho kami. Pwede ho pakawalan niyo ng asawa ko. Sorry, Mrs. Kinakailangan pa namin imbestigahan ng asawa ninyo tungkol sa paraphernalia na ito. Nakulihan ng tutor si William Martinez kahapon ng alas 8:30 ng umaga sa NAIA Airport. ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ng paglabag sa Section 15 o paggamit ng dangerous drugs. Illegal possession of drug paraphernalia. Positibo sa paggamit ng shabu ang aktor na si Matatagdagan William pa ang Martinez. kasong haharapin ng aktor na si William Martinez. Ang pagkakaaresto ni William sa airport dahil sa pagdadala niya umano ng ipinagbabawal na gamot ang pinakamabigat na pagsubok na hinarap ng mag-asawa. Bagamat nakapagpiyansa si William ng 50,000 pesos upang pansamantalang makalaya, sa mata ng nakararami, agad na siyang nahusgahan. Alam, paano yan? Lumabas na sa press yung nangyari. Tapos sabi doon ng mga pulis, magsasampa sila ng 2 kaso against you. Nalilito na ako. Hindi ko na alam ano pa dapat natin gawin. Love. Hindi na importante kung ano gagawin natin. Sa akin, isang bagay lang importante. Yung naniniwala ka sa akin. Yung naniniwala ka na hindi akin yung nakuha ng mga polis.
Love, hindi naman importante kung ano isipin ko. Mas importante kung ano iisipin ng ibang tao pagkatapos lumabas ng lahat na to. Wala akong pakialam kung ano isipin ng kahit sinong tao. Ang importante lang sa akin, naniniwala ka. Okay na yun. Love, naniniwala naman ako sa'yo. Alam mo, kahit kailan, kahit isang beses, hindi ako nagduda sa'yo. Alam ng Diyos yan. Kaya lang natatakot ako, hindi ko alam kung anong gagawin natin. Lalaban tayo. Kahit ano mangyari lang, hindi tayo papatalo. Hindi tayo papatalo. Lalaban tayo. Sina ang kaso, William. Mamaya, ipe-present ng mga pulis ang ebidensya nila. Attorney, ano ba laban natin? Ako, hindi ko masasagot ang tanong mo. But we'll try our best. Nasa panig naman natin ang katotohanan, kaya hindi ka dapat matakot. Oh, pasok lang muna ako. Love, kaya ka pa tahimik. Kasi naman ilang buwan na tumatakbo yung kaso. Wala ka na mga projects, tapos yung mga projects ko naman dumadalang na. Magkalala, makabawi rin tayo. Hindi naman yun eh. Next week, kailangan ko na magbayad ng tuition ng mga bata. Wala na tayong pera. Yung savings natin, naubos na. Ano gagawin natin? Yawan, Diyos, love. Malagpasan din natin ito. Ang importante, magkasama tayong dalawa dito. Ano umiyak? Ayoko na kita umiyak eh. Huh? Sadyang naging mabigat ang mga sumunod na araw para kina Yayo at William. Nawala na nga sila ng trabaho, na dungisan pa ang reputasyon ng kanilang pamilya. Subalit, di naman inaasahan ng mag-asawa ang biglang pagdating ng tulong at suporta mula sa mga kaibigan at kamag-anak nila. Thank you. Oh, sugod ka. Mga bata. Tulog na. Oh, Yayo. Yan, napadaan lang kasi ako dahil, Ano to? para sa tuition ng mga bata, para sa pagkain nyo. Alam ko, ilang buwan ka rin nagtatrabaho. Si Yayo, wala rin trabaho. Ayan, para tulong sa inyo. Yan. Hindi ko matatanggap to. Ikaw naman, oh. Hindi naman sa akin lang galing lahat to eh. Yan, galing kay Lisa sa mga bata. Pinag-ipunan nila yan para sa'yo. Para sa mga anak mo. Ito, galing sa mga kaibigan natin. Mga nagmamahal sa'yo, mga kamag-anak. Nagsama-sama ko na para magamit mo. Kaya mahiya. Alam ko naman kailangan mo yan eh. At kailangan ng mga anak mo. Mga William, huwag kang mag-alala. Kahit anong mangyari nandito ako, dahil alam ko mabuti kang tao. Minalas ka lang talaga yan. Pero, may awa ang Diyos. Ha? O Yayo, huwag niyo sa akin susoli yan dahil magagalit ako. Gamitin niyo yan. Kailangan niyo. At huwag na kayong mag-isip pa kung magbabayad kayo ano sa inyo na yan. Ha? Sige. Ayoko na magtakal dito, baka magkaiyakan pa tayo, ha? Ayoko na yan. Tama na. Masyadong marami kami iniyak. Sige.
Antayin lang natin ang judge. Lalabas na yan. Alam mo ngayon, ibababa ang hatol ng kaso mo. Have faith. Love, natatakot ako. Paano kung manalo yung kabila? Love, hindi mangyayari yun. Malaki paniniwala ako sa batas. Saka sa hustisya. Malinis ang konsensya ko. Lalabas yung totoo. Okay? Pero kahit nga, paano kung hindi nga mangyari yung inaasahan natin? Alam mo yung kung makulong ka. Hindi namin kaya ng mga bata, mawala ka. Everybody please rise. The court is now in session. Silence is hereby enjoined. Plaintiff versus William Martinez E. Pineda, in the light of the foregoing premises and considerations, and for failure of the prosecution to prove the guilt, finding the same accused not guilty. Accordingly, he is hereby acquitted of the criminal charges filed against him by the people in these cases with cause de officio. So ordered. Pasay City, Metro Manila, November 22, 2004. Eleuterio F. Guerrero, Judge. Sige po, thank you po. Opo. Sige po, good night. Thank you again. Aha. Love, sino yun? May producer tumawag sa akin eh. Kinukuha ko sa project. Isang project. Talaga? Kita mo, di ba sabi ko sa'yo, once na na-clear na yung name mo, babalik sa'yo ulit ng trabaho, ng projects, at saka dadami pa yung blessings mo. Para saan yun? Hindi na ba ako pwede maglambing sa'yo? Siping ko. Sige na, pwede na. Salamat ah. Salamat saan? Love. Thank you. Thank you for being there sa lowest point ng buhay ko. Alam mo, hindi ko malalagpasan lahat ng pagsubok na ito kung wala ka sa tabi ko eh. Hindi ko kaya mag-continue. Siguro kung wala ka, matagal ko nang sinuko ang laban. Kaya maraming salamat. Sa lahat-lahat. Pinapangako ko sa'yo, hindi magbabago ang pagmamahal ko sa'yo magpakailanman. Yayo, 19 years ka ng asawa ni William. Hindi ka ba nagsasawa? Siyempre, totoo. Talaga naman, siyempre, pag matagal ko na kayo magkasama, imposible mo di kayo may times din po. Paano mo, Yayo, dinadala yung mga nadidinig mong hindi magaganda tungkol sa asawa mo? Pag alam kong hindi totoo, dead ma lang po ako. Kahit whatever it is marinig ko, basta ang importante sa akin, kung ano yung alam ko, kung ano yung alam namin. Anong pinakamahirap na problema ang dinanasan ninyo bilang mag-asawa? Yung unang pinakamahirap po, yung paano kami nakasurvive sa States na kami lang. Kami lang. We didn't ask for anybody's help. Yun pong 5 taon na yun lang talaga yung nakapagpasolid sa aming dalawa. Yeah. Siguro swerte lang po talaga yung naging partnership namin. Kasi parang, yung bang... Birds of the same feather. Kasi Agila siya, Martinez ako, parang ibon. Ang corny nito mo. Actually, it's recorded, pero nung isip ko, parang nga pala ibon na apelido namin. Then, bird of the same feather, nagkasama kami. So, it makes sense. So there are no regrets whatsoever? I'm very happy na i-skip yung career ko for her. Because I'm very happy having her in my family. Ano yung mga bagay-bagay naman na, na pinag-aawayan nyo o pinagkakainisan ninyong dalawa? Sa 21 years namin pagsasama, parang napag-awayan na namin lahat ng major
which is normal lang po dahil ang tagal na namin. So ngayon, wala na kami pinag-aaway, kundi yung maliliit na bagay Maliit na na walang bagay lang. sense. Walang sense, matawa ka. Nainis ako pag nasa bahay siya, minsan sinasabi ko sa kanya, umalis ka nga, hindi ka ba aalis, wala ka bang lakad? Kasi pag nasa bahay, utos ng utos, ganyan. Spoiled kasi. Oo nga. Siguro, hindi ko rin naman po masisihin ko sarili ko kasi ako Kasi in-spoiled mo. Is humor a part of your relationship? It's a very, very big factor in our lives. Honestly, nakakornihan ako sa kanya. Pero nagpapasalamat ako na ganyan siya. Hindi ko kaya siguro taong tahimik na bato, ganyan. Kasi kahit na naiinis na ako sa kanya, napapatawa niya pa rin ako. William, anong plano mo sa pamilya mo? Mas gusto ko yung mga anak namin makatapos sa pag-aaral. Tapos kami dalawa naman, ang ano namin in our lives, like, we will not force our children to do things for us. What are your ambitions for your children? You know, every parent wants their children to be like, gusto maging lawyer, maging doktor. Nasa kanila kung anong gusto nila. Saan yung industriyang ginagalawan? Napakahirap makamtan yung nakamtan ninyo for each other. Meaning to say, to have stayed together, build a family, and still, you know, intact yung pamilya ninyo. Ano kaya ang masasabi niyo dun sa mga in the industry, no, na hindi nila makita, hindi mahanap yung sikreto na yon, if it is a secret, no, that the two of you have discovered? We gave up something for something else. Like, kasi ang career, importante yan eh. We love our career kasi yun ang bread and butter natin, career. Pero sometimes you have to make a choice. We talk, you know, all the time na, you know, huwag natin pabayaan ng isang bagay, sirain ang pinaghirapan natin. Pakita natin na yung isang bagay na tinapon natin yung career ko, tinapon natin yung career mo, tinapon natin lahat for this relationship and we'll keep it hanggang mamatay tayo. Kakambal na ng pagmamahal, yung sakripisyo. So, siguro dapat din tanungin natin sa sarili natin, handa ba talaga tayo? Kasi it's a commitment eh. Paglipas ng mga ilang dekada, mga 4 na dekada, i-interviewin ko kayo ulit. Ano ha? At Mr. and Mrs. Martinez pa rin dapat. Ha? Salamat, Thank you Yayo. po, Tita Thank you Mel. very much. po. At pinahintulutan yung gamitin namin ang bahagi ng inyong buhay para kapulutan ng aral. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. And I wish, talaga from the bottom of my heart, I really congratulate the two of you. Thank you very much. You have something that many other couples don't have, maybe will never have. So you better take good care of that. Huh? And I would like to thank Magpakilan, no? So, You're welcome. giving It's really us a chance privilege. to know the story of our life, and Tita Mel and Channel 7 for giving us the chance to work again. Kasi for 7 years I haven't worked. So now I'm working again because of Channel 7. I'd like to thank Channel 7 for that. Okay. You're welcome. Aminado sina William at Yayo na malaki talagang naging epekto ng drug issue na kinasangkutan nila hindi lamang sa kanilang career, kundi pati na rin sa kanilang pamilya at pagsasama. Ngunit sa kabila ng matinding hamon ito, hindi hinayaan ni William at Yayo na mabuwag ang pagmamahalan at pagtitiwala nila sa isa't isa. Ito ang naging sandigan nila upang maalpasan ang pinakamalaking unos sa kanilang buhay. At ngayon, matapos mapawalang sala si William, masasabi na nga nilang sila ang tunay na nagtagumpay. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Sa tuwing kinakailangan mo'y narito ako, handang dumamay sa iyong lungkot. Habang buhay ay hindi maglalaho, ang himig natin ay aawit.